Isa si Kai sa milyong Pilipinong nawala ng kita dahil sa lockdown. May malaking epekto kasi hindi naman tumigil ang expenses natin eh. So paano yun? Saan kami kukuha ng pagkain? Hanggang sa isang araw, may nakita si Kai na Facebook post tungkol sa isang investment scheme. Dahil sa pangakong mabilis at malaking kita, pikit mata niyang pinasok ito. Since after 30 days, kumita ng 2,000 pesos yung pera ko, na-payout ko agad yun eh. Talagang dinagdagan ko pa. So ayun na yung time na nag-withdraw na ako. Yung mga insurances namin, pinartial withdraw ko siya kasi kailangan ko maglagay ng fund eh. Dahil sa laki ng kita, naging madali kay Kai na makaengganyo ng iba na sumali rin. So sa akin kasi hindi ako nahirapan mag-engganyo. Actually, hindi naman talaga ako nag-invite eh. I just posted sa Facebook. So ma-entice ka naman kasi talaga kung may hawak kang pera o payout ako. Sa ika-6 na buwan, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Nire-raid daw yung office namin sa Mandaluyong. So at first, parang hindi ako naniniwala. Pero nung nag-6:30 na, pinalabas na siya sa GMA 7. So that's the time na nag-sink in sa akin na, oh my God, totoo pala na nire-raid na siya. So yung mga friends na na-invite namin o yung mga under namin, lahat yan nagtitext na. Ano nangyari? Paano yung mga pera namin? Ang sinalihan pala niyang investment scheme ay isa palang Ponzi scheme o financial scam. Talagang na-scam kami. In total, siguro na 1.3 million. Dahil sa nangyari, naging kaliwat kanan ang galit na natanggap ni Kai mula sa mga taong kanyang nahikayat na mag-invest ng pera. Doon lumabas yung anxiety ko, yung depression ko, especially mga kaibigan mo yan eh. Binayaran ko sila unti-unti. Nagigilty ako, pang feeling ko, kasalanan ko na ngayon nawala rin sila ng pera dahil sa akin. Sa pinakamababang yugto ng buhay na ito ni Kai ay nasumpungan niya ang programang The 700 Club Asia sa telebisyon. Nakapanood ako ng isang segment doon. Parang walang-wala na siya, pero nag-tight siya. Nagbigay siya ng 500 pesos. Then, parang biniless siya ni Lord. So that time, actually, nagbigay ako noon through GCash ng 700 pesos. Yun lang ang laman ng ng online banking ko. Iniyak ko pa yun So, Lord, ito lang talaga Pero tulungan mo ko kasi kawawa yung mga anak ko eh. Nagpatuloy si Kai sa panonood ng The 700 Club Asia at unti-unti niyang natutunan ang kahalagahan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Isang buwan matapos unang nagbigay si Kai sa CBN Asia, nagsimulang magbukas ang Diyos ng bagong pinto sa kanya. I received a call from a friend na, okay, meron akong i-introduce sa yung may-ari ng isang catering. So, pag-usapan natin paano tayo magiging business partner. So, that's the time na nabuo namin si Contemporary Cuisine by Melang. Unti-unting nakabangon si Kai. Bagamat hindi na niya nakuha ang lahat ng perang na scam sa kanya, napalitan naman ito ng panibagong pananampalataya, bagong misyon at bagong pag-asa. At until now, binibless kami. May mga hawak kami mga malalaking companies. Meron din po kaming canteen concessionaire. Nag-pledge ako na monthly, meron akong ibibigay. But every time na may blessings, na may malaki kaming event, I made sure talaga na ibibigay ko yan. May portion si Lord dyan. Ngayon, lahat ng blessings na kukuha ko, alam ko kasama ko si Lord.